Hello mga kapatid, magandang hapon po. Kumusta po kayong lahat? Ako po hindi nakakapag-live dahil inuubo pa po ako at saka sinisipon. Pero ito pong aking pagbablog na to, ito po ay talagang kahit inuubo at sinisipon tayo, kailangan po nating ilabas dito ang ating nararamdaman, no? Bibigyan ko lang po ng katwiran at opinyon itong tinuran ni General Metran, no? Sa tingin ko po, ito isa sa mga general ni Duterte. Sinasabi niya po dito ang kanyang pagkadismayado kay Bongbong Marcos, no? Kaya't ang sabi nga po, General Metran dismayado, resign Marcos, warning hanggang last sona na lang, no? Warning daw po ito kay Marcos hanggang last sona na lang. Sapagkat dismayado sila kay Marcos kasi wala daw silang naririnig na maganda. Wala daw nangyayari at kontrolado daw ni Liza Araneta si Bongbong Marcos at lahat daw po ay puro nakaw lang ang ginagawa. Alam niyo po, sabi niya, palitan na raw si BBM, no? Sa last zona kung wala pa rin maririnig na maganda. Tila po ba ito ay isang pahayag na nagyayaya ng pagpapatalsik kay Marcos, no? Ito, Vanguard Democracy. Pakiramdam ko lang po ito ay kay Duterte to, no? O ito, sasagutin lang po natin si General Metran. Hello, General Metran. Alam ninyo, ako po ay hindi maka-Marcos, hindi ako maka-BBM. Pero kung gugustuhin nyo na palitan si Marcos para ang ipalit ay si Sara Duterte, sorry po. Nasabi ko po noon na kung kami na lang tatlo ang kahuli-huli ang tao sa mundo at papipiliin ako sa dalawa kung sinang pipiliin ko, hindi man ako maka-Marcos pero pipiliin ko si BBM. Sapagkat si BBM, ang daladala niya at ang taglay niyang legacy ay ang pagiging magnanakaw ng kanyang mga magulang. Yes. Hindi man masabing nagnanakaw, lustay nga lang ng lustay. Pero hindi naman nakikitaan si Marcos ng pagiging barumbado at pagiging siga sa kahit kanino. At ang tatay niya, kahit na nga sinabi pang diktador at magnanakaw, corrupt, hindi naman po yun nagmumura sa Panginoon. Hindi naman po yun nagmumura ng harapan sa madla. Bagkus puro English ang maririnig sa kanya. Alam mo, Mr. General Metran, huwag nyo na po kaming yayain sa ganyan. Di po kami sasama. Kasi kung ang ipapalit nyo lang po si Sara Duterte, pagtitiisan na po muna namin si Marcos kahit na magpasarap ng magpasarap. Dahil alam ni Marcos, kapag sumobra siya sa kanyang ginagawa, alam niya na may katapusan ng lahat. Na hindi niya rin gugustuhin na muling magsanib puwersa ang lakas ng bayan na siyang kanyang kinatatakutan. Sapagkat alam namin na si Marcos ay may phobia pa sa Pilipinas, kahit na siya ay isa ng ganap muli na presidente bilang Marcos. Alam nyo, hindi naman kami talaga maka-Marcos, pero hindi kami panatiko. Observation lang po kaming mga Pilipino sa mga nagaganap. At ang pinaka na-obserbahan namin na talagang hindi nararapat sa gobyerno ay ang tropa ni Duterte. No? Si Marcos po,
Kung gala man ang gala at puro pera lang ang kinakailangan sa kanyang pag-upo, siguro naman po walang nakikitila ng buhay ng mga kabataan, mga paslit, mga walang malay, mga walang kasalanan, no? At sa pakiramdam ko po, isa rin si Marcos na delikado ang buhay kapag kinalaban ng mga Duterte. Kaya naintindihan po namin si Marcos Pero ganun pa man, hindi rin kami payag na si Marcos ay manatiling magnanakaw. No? Sa totoo lang po, ang mga iniwan na legacy ng mga magulang nila, ang kanilang mga minana, na yan ang hindi matanggap ng taong bayan kung kaya't nung eleksyon ay hindi talaga sila binoto. Maliban na lang doon sa mga binayaran, maliban na lang doon sa mga trolls, maliban na lang doon sa mga panatiko na hindi alam kung ano ang kahinatnan ng bayan. Kaya po, General Metran, huwag niyo pong paikutin ang taong bayan. Dahil alam po namin na ang inyong ipinapanawagan na mag-resign si Marcos, ang ipapalit niyo si Sara Duterte. Si Sara Duterte na ayaw ng sambayan ng Pilipino. Dahil din sa kanyang ama na hindi lang mamamayang kahabag-habag na bumoto sa kanya ang kanyang minumura bagkus po, pati ang Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos niya ay si Kibuloy. Kaya po, Mr. General, pasensya na po. Hindi po namin makakagat ang inyong mga sinabi. Hindi po kami mapapaikot at mauuto, sapagkat alam din po namin kung anong gagawin namin kay Marcos kung sakaling siya ay tuluyang magloko sa bansa. No? Pero ang pinakatitingnan po namin sa galawan ni Marcos ay kung mayroong buhay na maaabuso. Tama po. Puro lustay ng pera si Marcos. Pero sa isang banda, naaawa rin po kami. Bakit? Wala po kasing magtiwala. Mamamayan, sariling mamamayan, at maging mamamayan ng ibang lugar. Kasi, dala-dala niya po ang ating gobyerno. Kaya nakakaawa rin pong isipin na si Marcos ay inaalipusta, hinihiya. No? Sabi nga po, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Galit man tayo kay Marcos, nasasaktan din tayo sa kanyang mga napapala. Marahil, yan ang ganti sa mga ginagawa nila na hindi na nagmumula sa taong bayan, bagkus iba ang bumabawi sa kanila sa ginagawa nila. Pero ulitin ko po, hindi po ako maka-Marcos, pero hindi rin po ako papayag na patalsikin si Marcos at si Sara Duterte ang papalit. No way po.